Pagka may mga activity tayong ginagawa sa bahay, medyo mabigat-bigat yon at kailangan natin intervention. May mga nagtatanong, paano nga ba daw hindi aatakihin ng GERD? Good morning! Ito na naman tayo para fresh ang dating araw ng Biyernes. Wala muna akong pasok, nag-leave muna ako mula kahapon, Huwebes, kasi may mga activity tayong ginagawa dito sa bahay. Siyempre, pagka may mga activity tayong ginagawa sa bahay, medyo mabigat-bigat yon at kailangan natin intervention. May mga nagtatanong, paano nga ba daw hindi aatakihin ng GERD? Para sa akin, pwede mangyari. Pero yung iba ang tanong, paano hindi aatakihin ng acid reflux? Tama yung paano hindi aatakihin ng GERD. Yun yung sa tingin kong tamang tanong, question. At syempre, pagka sa tingin ko tama yung question, may sagot ako doon. Unang-una, ano ba yung dahilan ng pag-atake ng GERD? Siyempre, yun yung hindi mapigilang acid reflux o yung yung sinasabi ko lagi sa inyo na epekto ng acid reflux o yung ang acid reflux ay sintomas ng mabigat na dahilan. Ang isa sa mga dahilan katulad itong mga araw na to, kapag wala akong intervention, sigurado pasok tayo dyan. Acid reflux, at kung hindi natin mapipigilan yan dahil sa intervention, pwede tayo magkaroon ng o bumalik yung sakit na GERD. Hindi pang habang buhay yung paggaling sa GERD. Lagi kong iniisip yan, lagi kong sinasaloob yan para at least kahit papaano hindi ako agad-agad na pwedeng malapitan ng GERD. Kasi nga, tayong mga nagkaroon na lifetime yan habang buhay. Habang buhay may GERD, kung hindi mo mapipigilan o gagamitan intervention, sigurado tayo dyan. Pasok tayo dyan. Kahapon, ang ginawa ko, yung garden ko, lagi ko namang binibigyan ng oras. Pero ang dahilan talaga ng paglilib ko ng 2 araw na lib, itong banyo ko. Ayan. Ipapakita ko sa inyo. Ayan. Naka-tiles siya. Pero hanggang dito lang. Ayoko kasi ng diretsong tiles kasi may posibilidad na manlaglag yung tiles. Marami kasing CR na nakikita ko na nalalaglag yung tiles. Yan. Kaya ang ginawa ko, pininturahan ko kahapon. Bumili ako ng pintura. Labis yung pintura. Labis yung pintura. Doon lalagay ko. Ayan. Dito sa kitchen. Lalagyan ko ito bukas. Lilinisin ko lang muna ulit itong mga pader. Siyempre, bago lang talaga itong bahay na to. Alam niyo naman. Alam niya kasi kasama ito sa mga pagbablog ko. Ito yung dahilan. Ito yung naging resulta. Ito yung naging sagot, answer sa pag gumaling na yung GERD.
Kasi dati nung may GERD ako, malimit ako sa ospital, malimit yung paggamot ko. Nung gumaling ako sa GERD, nabawasan yung gastos. Mahal ang gastos ng pagpapagamot, mahal ang gastos ng gamot ng doktor, at saka yung mga check-up, yung ginagawa sa atin katulad ng endoscopy, napakamahal ang endoscopy. Ito, nakaipon kami mag-asawa, nakapagpatayo kami ng bahay. Kahit pa paano, okay naman yung bahay. Yan. May 2 kwarto, may CR, may maluong salas at kusina. Yan. Hindi pa siya tapos at ako yung gumagawa ng iba. Katulad nung pinturang yon, pininturahan ko ito, pipinturahan ko ito. Bukas bibili ako ng, kasi white lang yun eh, bibili ako ng panghalo para maging katulad nito yung kulay. Ito, yung tiles ng lababo. Yun. Tapos, syempre hindi ko kinakakalimutan yung garden. Pakita ko sa inyo yung garden na ginagawa ko. Isa ito sa mabigat na dahilan kung bakit tayo magkakaroon ng acid reflux. At syempre, alam natin magkakaroon tayo ng acid reflux. Ituturo ko sa inyo kung paano yung intervention na ginagawa ko. Hindi ko pa ito na, inuuna ko yung loob. Hindi ko pa ito na pipinis. Ito yung garden. Yan. Nagakot ako ng lupa. Pinultivate ko, naayos ko. Medyo malayo-layo yung lupa. Ito yung mga ginagawa ko. Ngayon, gagawin ko din to. At papakita ko sa inyo yung isang dahilan na mabigat na trabaho. Ito kasi napakabigat din to eh. Hinakot ko yung lupa, tapos tinamba ko dito, tapos kinultivate ko, tapos linagyan ko ng pampataba ulit, tulad niyan. Stress sa katawan. Normally, sa tulad natin na nagkaroon na ng GERD, magkakaroon ng reaction to sa ating digestive system. Kaya mag-acid reflux tayo. Dahil doon, kailangan may gawin tayo para hindi siya magtuloy-tuloy na GERD. Pahirapan tayo. Yung mga ubas ko, binablog ko din dati yan sa inyo eh. Pinapakita ko. Kaso na andun na ito sa kabilang channel. Ito, kinuha ko yung 2 tubo mahaba. Kakatirin ko yan, hahatiin ko yan. Tapos, itatayo ko yan dito sa 4 na sulok. Dito, papalitan ko ito. Saka yun. Saka ito. 4 na sulok, tapos yung may kabayan dun. Yun, kabayan na yun. 2 yun eh, may isa pa na andun. Isasama ko din dyan. Itataas ko. Katulad nitong kabila. Tapos ito pala. Bakante na to. Gagawan ko siya ng ganito din. Ng ganyan. Tatambakan ko siya ng lupa. Gawin kong flower pot. Tapos itong balanoy. Itatanim natin. Hindi to. Gawa ko dito ng pasibul. Pinapasibul ko. Yan. Bagong puno. Pag sibul niyan, pag kagano na kahaba, ililipat naman natin doon. Kasi matanda na tong basil at saka balanoy. Kailangan na siya ng bagong tanim ulit. Flower pot. Yung hollow block na to, ito, tatanggalin ko na dito yan. At ngayon, ililipat ko muna dito sa kabilang halamanan ko. Ito pala itong mga halaman to, ililipat ko na rin yan dun sa flower pot na gagawin natin. Ito yung pataba. Ihahalo natin ito, tinambakan ko to eh. Yan natin ubasan. Ito yung sinasabi ko. Yan, ganyan kataas dapat. Yan. Ganyan kataas dapat. Yan. Mataas yan eh. Almost, hindi ko pa nga abot.
Ay, ito pa yung kamay ko. Maambun pa. Yun yung mga ginagawa kong project ngayon. Mabigat mabigat na trabaho. Kasi hindi naman yan ang practice ng katawan natin, hindi dyan tayo sanay. Siyempre, kailangan natin, mag-acid reflux tayo, kailangan natin intervention. Ito, galing sa rep, hindi ako na wawala ng stock nito. Galing sa rep, pero hindi naman pwede na malamig. Kaya, kanina pa ito dito. Yan, may bawas na. Deep lang. Deep lang ang ating pag-inom. Kasi para ma-absorb ng katawan natin, pupunta siya ng digestive system, yung acid natin, mababawasan ang pag-akyat kasi ile-level siya. Dahil nga ito, para sa pH to, pH level, pH 9 siya, para yung acid natin hindi dadami. Kasi ito, alkaline. Yung alkaline, ibabalance niya yung acid. Tapos, syempre, kapag ka sa stress, ang dahilan, siguro sa tingin ko, mas maganda yan. Pero kung pagkain yung dahilan, yung acid natin, ang intervention na ginagawa natin, flushing. Flushing, pero kasama din yan. Diba tinuro ko din sa inyo dati. Ipa-flushing natin. Tapos deep ng pH 9. Deep lang tayo ng pH 9 ng pag inom natin. Pero syempre kailangan talaga natin flushing. Halimbawa, sobrang daming chemical yung ininom natin, kinakain natin. Alam naman natin na bawal yun. Iniisip natin lagi bawal yun. Diba, nakainom tayo ng soft drinks, nakahain dyan soft drinks, napaibig ka, uminom ka ng soft drinks, kailangan i-flushing mo. Kasi yung soft drinks naman, hindi naman ang dahilan mo ng pag-inom mo sa soft drinks para sa kalusugan ng Diba, kaya mo gustong kainin yung isang pagkain, kaya mo gustong inumin yung isang inumin, kasi sa isip mo masarap. Yung sarap, hindi yan sa internal, ang sarap sa dila lang. Paglampas ng dila, tapos na, wala nang benepisyo. Kaya pag lumampas sa dila, ang gawin mo, intervention na. Mag-flushing ka na. Water. Pwedeng maligamgam, kung ayaw mo na, yung natural temperature. Yun yung gagawin mo. Natural temperature lang, hindi malamig. Yun ang bawasan natin talaga. Masarap inumin yung malamig, lalo na pag mainit yung panahon. Pero hindi siya maganda talaga sa kalusugan. Pinakamaayos lang talaga yung natural temperature. Yun yung kailangan talaga ng ating kalusugan. Marami kasing nagkakasakit dahil sa pag-inom ng malamig na tubig. Bukod doon sa mga ginagawa ko, siyempre bago natin umpisahan yung mga activity na yon, naglaba muna tayo. Ang dami kong linaban, lahat yan aking linaban. Yan. Ang dami kong linaban. Tapos ito yung hinahakot kong lupa. Sabi ko sa inyo, malayo din. Yung karmatilya, yun yung ginagamit ko. Yan yung lupa. Garden soil. Binili ko pa. Yung isang truck, 2,400 ang bili ko. Yan. Yan yung mga activity talaga natin ngayon. Normally, acid reflux. Siya? Lagi ko sinasabi, ang acid reflux, hindi siya sakit. Ang acid reflux, reaction ng katawan. Pag napapagod ka, lahat ng mga napapagod kapag nagkaroon na ng GERD, mag-acid reflux. Hindi dahil sa may sakit ka. Kasi mahina na yung yung resistensya mo. Ang dahilan, syempre, yung mga pinag-usapan natin sa mga ng dating vlog na iba-ibang klaseng dahilan. Unang-una, pag-abuso natin sa katawan natin, sa mga kinakain natin. Minsan naman hindi natin alam. Marami sa atin hindi natin alam na
yung kinakain natin, hindi pala healthy. Lalo na yung mga kabataan ngayon. Maraming may acid reflux mga kabataan kahit dito sa channel na ginagawa kong to. Maraming mga viewers ko kabataan. Doon ko lahat ako noon, bata pa ako nag-umpisa yung acid reflux. Ano pa ako, hindi ganong, yung kumakain pa tayo ng masustansyang pagkain noon. Pero siyempre, ayun yung bago na uuso yung mga makabago mga pagkain. Katulad natin, magulang tayo, pangarap natin sa mga anak natin na mas ma-improve, hindi mahirapan yung mga bata. Yung para sa mga hirap na dinaanan natin, ayaw natin daanan minsan, mas magaan para sa kanila yung ginagawa natin, pero mali pala yun. Dapat kung ano yung tinuro sa atin, ano yung pinaranas sa atin, dapat yung pala yung binigay natin. Magulang natin ganun din kasi ang pinaranas nila sa atin nung nauuso na yung mga hindi nila naranasan na maaluwan na sa buhay natin. Akala natin maayos na mas madali yung ginagawa nila, hindi. Unang-una yung ugali nga nababago din yung ugali kasi pinaranas natin na sunod-sunuran na tayo sa kanila kung ano yung gusto nila. Tulad din ng sakit dyan na kapag hindi mo alaga sabi nga nung isang kaibigan ko, alaga sa kuna. Kapag yan ay hindi man lang napapawisan, binibimpo mo pa yung likod. Kala natin maayos na hindi napapawisan yung isang tao. Mali. Dapat kasi napapawisan kasi yung pawis, waste yan. Dapat ilabas yan sa pamamagitan ng pagpawis. Kaya nga meron tayong paraan paano maglabas ng waste. Ngayon, pinipigil natin na ilabas yung waste. Hindi natin binibigyan ng sariling kakayahan ng ating katawan. Ngayon, hindi naging practice ang katawan natin. Kaya nahihirapan ng katawan natin. Minsan, pagod ka na, hindi ka pa pinapawisan kasi hindi sanay ang katawan mo na mapawisan. Kaya minsan sabi, may sakit ka na, ba't hindi ka pinapawisan? Ganun talaga. May sakit ka nga kasi hindi na nagkukusa yung katawan mo. Hindi na ilalabas ng katawan mo yung waste na dapat ilalabas. Ihi, dumi ka lang. Yun nga, kasama yan sa pagpa-flushing. Iihi ka, dudumi ka, papawisan ka. Ngayon, ang dahilan kung bakit pagka masama hindi kaya ng katawan mo, alam mo ang nangyayari sa pagpa-flushing, sinusuka mo. Ibig sabihin, iba na yung reaksyon ng katawan mo doon. Sumuka ka na dahil hindi kaya ng katawan mo na ilabas lahat yung i-flushing lahat yung mga toxic. Kaya ang ginagawa ng katawan mo, isinusuka. Hindi naman sa mga pagsuka kasi pag sumuka ka, ibig sabihin yung toxic na marami na sa katawan mo na ilabas mo. Kaya natin napag-abot yan, siyempre dahil lang marami yung toxic. Hindi kayanin ng katawan mo, kaya ka nga sumuka. Gagawin ng doktor, babawasan yung toxic na sa katawan mo. Yun. Share ko lang yung kaunting idea kung bakit nga ba kailangan na mag-flushing, bakit kailangan na mag-intervention, mag-PH9. Kasi ako ngayon PH9 talaga ako. Kasi sabi nga ng iba, kailan ba kailangan mag-PH9? Kailangan uminom ng tubig na maayos? Araw-araw. PH9, kasi araw-araw tayong kumakain na masama. Kung gano'n ang ginagawa mo, hindi ka nagpipigil, hindi ba PH9 ka? Pero kung nakakapigil ka naman, katulad ko, hindi naman ako lagi nagpi-PH9 kung kailangan. Saka, yung tubig, yung flushing, araw-araw yan. Ang pag-flushing, bago kumain, inom isang basong tubig. Kasi yung mga toxic mo na sa katawan mo, babawasin yan, i-release, pupunta sa pantog yan, iihi mo, pupunta sa pawis yan, ilalabas yan. Ngayon, pagkain mo, 30 minutes, flushing ka na lang ulit. Tapos, pagkatapos nung
yung pag-inom naman ng tubig, pagkatapos mo i-process ng inom ng tubig na marami, 1 baso, 2 baso, ganyan, naman, dip naman. Para sa naman yung pag-dip? Pag sinabing dip, yung kaunti-kaunti lang yung inom. Hindi kailangan kasi ng 8 basong tubig, iinumin mo para maayos ang katawan. Hindi. Flashing lang kasi yon. Ang gagawin mo doon sa tubig na para sa katawan mo naman, para sa resistensya mo, konti-konti lang kasi yun yung sasama sa blood flow. Bakit natin kailangan gawin yon? Kasi kailangan ng katawan. Bakit natin hindi alam na gawin yon? Kasi hindi na ituturo sa atin. Ngayon, paano ko nalaman? Mahilig ako mag-research. Kasi nga may sakit ako. Kapag may sakit ka na, mahilig ka na mag-research. Kasi nahihirapan ka. Paano? Sa susunod na vlog na naman. Ito kasi, marami pa akong gagawin. Pero syempre, hindi natin kakalimutan ang intervention.